Ay nalayo
salamat po sa ating lahat na nakatulong ni Pandigan at tayo po ay tatalakay ng nayaaral na doktrina na ito po ay nakasula sa Biblia. Ang topic po natin ay, ayan, nandiyan po sa screen. Ayan, ang totoong iglesia ni Cristo na kanyang itinayo. Ito na ay relihiyon na nayakilalanan ng organisasyon at kung ito ay relihiyon, alin kaya sa lahat na nag-aalpin sila ang tunay. Yan, nasa kanan ng ating topic na lahat po natin kanindan. Ito po ay tungkol sa iglesia itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. At lalaya, ipakikita ko sa inyo na kung paano napakabilis dumami ang isa't isang relihiyon at saan ito nagigila sa kalawak ng teritoryo. Nalato, nakikita ko ninyo, actual na ipakikita ko sa inyo na kung saan ito dumadali. Nalato, kung po kayo aalis kasi nanandato yung ating tatalakayin. Kaya po ngayon ay salahin niyo po kanya sa noon po lang isang oras na nahigit na ating pagdadawin pagtalakan dito po sa Biblia. Ang topic po natin ay tungkol sa iglesia itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, bakit natin ito tatalakayin? Kasi napakarami po kasi na nag-aalpin na sila ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Ang patalakon natin, ang nakikita natin, yung nalalaki relihiyon, kanukalang iglesia ni Cristo, Saksi ni Honor, Metodista, at lahat ng uri ng lalakihang relihiyon ay inaalpin nila na sila ang totoo na itinayo ng ating Panginoon. Ngayon, bakit nila sila daw ang tunay na itinayo o tunay na iglesia, yun ay dahil meron kasing talata ang Panginoon na kanyang itinuro dito sa Mateo, dito sa F, ang talata ay 18, na muli ka ng Panginoon na siya ay nagtatayo na kanyang iglesia. Kaya lang, noong salita na yun ng ating Panginoon, ay hindi ito naunawaan ng halos lahat ng karamihan na tao. Kaya, sila ay nagtayo na kanya-kanyang na relihiyon. Kaya, ang sila kung bakit sa ating panahon ay naaari ay naitatanong bakit yada? Bakit yada na sa karami ang naya relihiyon? At bakit sa dain ng relihiyon, bawat isa sa kanila ay inaalpin nila sila ang totoo at yung isa ay hindi. So, nakakaroon na siraan. Ngayon, titignan natin kung saan nauunawaan ng nag-aalpin ng relihiyon na sila ang tunay. O, tingnan natin. Ito po ang kanya sa Mateo 16, ang talata ay 18. Ganito po ang ating nananasa. Ang kanya ay ganito. Yan. At sinabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So, sinabi niya, ulitin natin, at sinabi ko na lang sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So, ibig sabihin, meron talagang itatayo ang ating Panginoon. Itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi nagsisitalain
laban sa kanya. Talagang may nakasulat na may itatayo ang ating Panginoon na kanyang iglesia. Kaya lang, ang problema, itong itatayo ng ating Panginoon na kanyang iglesia, hindi naman ito naunawaan ng halos lahat ng mga relihiyon. Katulad ng Iglesia ni Cristo, ayan, mga Saksi ni Jehovah, mga Muslim, ayan, lahat ng relihiyon na yan ay inaangkin nila na sila ang totoo. Ano relihiyon sa doon mundo ay umaasas na ng mahigit 30,000 o 35,000 na isa't isang klase ng mga relihiyon. At lahat yan ay nag-aangkin na sila ang tunay. Nasasabi natin na bawat isa sa kanila ay inaangkin nila na sila ang totoo na iglesia itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, tingnan natin. Paano inaangkin ng mga iglesia na sila ang lahat ng mga relihiyon? Paano po nila inaangkin na sila ang tunay na iglesia ni Cristo? Kasi nakikita natin ang iglesia ni Cristo, inaangkin nila sila daw ang tunay na itinayo ng Panginoon. Ang Saksi ni Jehovah, Methodista, Islam, Wesleyan, Mormon, Victoria, lahat ng uri ng mga relihiyon ay inaangkin nila na sila ang totoo na itinayo ng Panginoon. Ngayon, kukuha tayo ng isang halimbawa. Halimbawa, ang iglesia ni Cristo na itinayo ng Manano. Inaangkin nila na hindi si Manano o si Felix Manano ang nagtayo ng iglesia, kundi ang itinayo daw ay ang nagtayo sa kanilang relihiyon na ang pangalan ay iglesia ni Cristo ay ang Diyos daw. Ito, panoorin po natin. Tatalakayin po kasi natin ngayon, kapatid na John at mga kaibigan, ay ukol po sa pangalan ng iglesyang itinatag ng atin pong Panginoong Hesukristo noon pong unang siglo. Dahil po dyan, mga kaibigan, napapaisip po ang mga tao, John, alin ba talaga ang tunay na relihiyon? At ano nga po ba yung pangalan ng iglesyang itinayo ng atin pong Panginoong Hesukristo? Meron din pong mga nagtatanong sa isipan nila, meron ba talaga? Kasi po natin ayon po sa kanilang tahanan, ay meron talagang tinutukoy sila na kanila na iglesia raw na itatayo o itinayo na ating Panginoon. Kaya lang, titignan po natin, ano ba ang tinutukoy nila na ayon doon sa Mateo 16, ang talata 18, ayon sa kanila, ang tinutukoy daw na itatayo na ating Panginoon, walang isa kundi ang kanilang relihiyon na ang pangalan ay Iglesia ni Cristo. Ito, panoorin po natin. Totoo, kapatid na Limuel, ay ang apostol na si Pablo. Apo. Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Roma, sa 16:16, ganito po ang kanyang pahayag. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng tunay na iglesia, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ay Iglesia ni Cristo. Wala tayong pag-aalinlangan dyan, kapatid na Lemuel. Opo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang may-ari ng Iglesia ni Cristo. Sa Kanya ang iglesia, kaya nga Iglesia ni Cristo ang pangalan at siya mismo ang nagtayo. Nakita ko ninyo, ayon po sa kanilang paliwanag, ang pangalan daw na tinutukoy ng Panginoon na kanyang iglesia na itatayo ay wala isa kundi ang pangalan ay iglesia ni Cristo na nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, ito ay ipanalahan ng dawa na pinatutunayan nila na ang totoong iglesia na itinayo ng ating Panginoon ay noon pa nilang samahan o relihiyon na nandito sa Pilipinas na ang pangalan ay Iglesia ni Cristo. Kaya mamaya po, titignan po natin ng Mateo 16 ang talata ay 18 kung totoo na nauunawaan ng lahat ng tao. Kasi saka ang nakausap natin
ay noon nila Iglesia ni Cristo, ang sasabihin nila na itinayo ka ng Panginoon na Iglesia, Iglesia ni Cristo. Pero kung ang nakakausap nila ng tao, noon justice, ang ituturo nila na nung daw tinutukoy doon na itatayo ni Cristo na Iglesia, ito ay justice. Kaya kung anong uri ng relihiyon o tao ang inyong nakausap, yun ang kanila ituturo. Halimbawa, ito ng dating daan, si Elio Soriano. Inaangkin si Elio Soriano na ang kanyang Iglesia ng Diyos na kilala siya ng dating daan ay inaangkin nila na sila ang totoo na itinayo ng Panginoon na ang pangalan ay Iglesia ng Diyos. Panoorin po natin. Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong relihiyon? Ano pong iglesia? Ang alin po? Ang tunay na... Ang tunay pong itinayo ng Diyos. Pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nung sabi nyo, tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Hebreo 3:4, pakilagay sa screen. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Kung ang Diyos ang nagtayo, ano pangalan ng tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo ho, sa 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Okay, nakita po natin na lahat po natin konsensan na kahit si Elio Soriano ay inaangkin na po na siya o yung kanilang relihiyon na Iglesia ng Diyos, na ang tayanan ay Iglesia ng Diyos, ito ang totoong itinayo ng Panginoon. Kaya kung ating titignan, ito, na kung itakita sa inyo, na halos lahat na nandito sa ibaba ng lupa ay inaangkin nila na sila ang totoong Iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Ito, sakita ko sa inyo ha, para nakita po natin. Tanda nyo na, nagsansaya ko sa ating ito. Lahat po ng relihiyon na yan, lahat yan, unaantos na po ng halos 30,000 na mahigit ang relihiyon sa ibabaw ng lupa. At lahat na yan ay nag-aangkin na sila ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa ating panahon, ang pinaka-napakalalaking relihiyon ay Katoliko, Islam. Ngayon, ipakikita ko sa inyo, dahil ko sa talakayin, noon na tayo ng Jesus Christ, talatang 18, para kung naunawaan natin, nanaya, tatalakayin ko yun, kung talagang na nauunawaan ng relihiyon at ng tao, ng tinutukoy doon sa Mateo, Jesus Christ, na si Oso. Ito, tanoonan muna natin. Dahil ko talakayin ng Mateo, Jesus Christ, ang talatang 18. Tanoonan po muna natin ito. Cuando sale el jefe de Tatanaw, cuando sale el jefe iniwanan na kita. Dami ko nakikita sa kalitas ng araw, at aking nalalaman ngayon nanurusan. Wag na sana'y isitin, hindi kita narinig. At iyon na lang hatin
sana isipin nalulutan na kita dahil ang iyong tayanan patalat ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tulawan paglalalain at ako'y layuyusan. Wala sana isipin, hindi kita pinagtansin. Walang palilimutan ang ilalay ko sa'yo. So ayan, nasa kanala oh. Kahit alam Nakikita natin yun kung paano ang relihiyon na dati ang Katoliko ang pinakalalaki na ngayon nilandali ang mga Islam. Kasi ang mga Islam ay aktiso sila. Sa kanila kasi may asawa na lalaki. Kaya nagsilip dalali ang Islam. Ayan. Hanggang 2025 o 2024. Ayan. 2023 na. Lulakan ang panahon, ang taon-taon yan. Taon-taon dinadali. Yan. Ayan, 2022 na. Ayan, nakita ko ninyo. Ganun kadilis dinali ang mga tao na unaan sa isang relihiyon. At lahat yan, ang Islam, Katoliko, Orthodox, lahat ng mga relihiyon ay inaan ko nila sila ang totoong itinayo ng ating Panginoon. Lahat ng inaan ko nila na sila ang talagang itinayo na relihiyon ng ating Panginoon. Kaya ngayon, yan po ang ating tatalakayin na nauunawaan na ng mga tao ang tinutukoy ng ating Panginoon na ang kanila ay itatayo ko ang aking iglesia. Okay, isipahan po natin. Ito po ang panikon na tayo. Nalikon po natin yung Mateo 16, ang talata ay talatang dito sa talatang talatang 18. At sinabi ko na lang sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng dasal ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi nagsasalain laban sa kanya. So, tansin po ninyo na pansinan, meron kong tinutukoy ang Panginoon na iglesia na kanyang itatayo. At ang kanya, ng pintuan ng Hades, ano yung Hades, yung kamatayan, ay hindi nananain laban sa kanya. So, hindi sabihin, na itatayo ng Panginoon dito sa Mateo 16, talatang 18 ay nanamatay pero hindi ito natataguntay. At ulitin na natin, at sinabi ko na lang sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng dasal ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Nitino ko siya na itatayo na kanyang iglesia at ang mga pintuan ng Hades, anong pintuan ng Hades? Kamatayan ay hindi nananain. Nakalihin, hindi natataguntay. Noon kamatayan, doon sa tinutukoy na itatayo ng ating Panginoon na kanyang iglesia. Ang tanong, ito na ay tinutukoy sa relihiyon? Ito na ay tinutukoy sa iglesia ni Cristo, sa Sinagoga, Metodista, sa Islam o lahat ng relihiyon, nandiyan tinutukoy na iglesia itatayo ng ating Panginoon? Ngayon, tingnan po natin. Tingnan po natin na talagang hindi nauunawaan ng mga relihiyon yung kanilang sinasabi na nandiyan tinutukoy sa Mateo 16, ang talata ay 18, sila daw ang tinutukoy na iglesia na itatayo ng Panginoon. Kaya yung taon walang alam, sa Biblia, ang nakausap nila ay
Iglesia ni Cristo ang ituturo nila yung ekon itinayo na ating Panginoon sa Mateo 16, 18, ang tinutukoy ekanan ay kami, Iglesia ni Cristo. At kung ang nakakausap naman ay Leon Baptist, ang kanyang ituturo, hindi eka Iglesia ni Cristo yan. Hindi eka ng London, hindi eka ng Islam. Ang tinutukoy eka ng talata ay Baptist. Ngayon, kung ang nakakausap naman natin ay Katoliko, sasabihin na Katoliko, ang tinutukoy eka na isasayo ng Panginoon ay Katoliko, Iglesia Romana Katoliko, hindi eka ang Iglesia, hindi eka ang Sakinahonda. So lahat yan ay inaangkin nila para maniwala ang tao ng relihiyon ay kanilang sisiraan. Ngayon tayo, hindi natin sinisiraan, kundi itakwikita natin na lahat sila ay mali doon sa unawa na tinutukoy ng Panginoon na kanya itatayo. Hindi nila naunawaan kung ano daan tinutukoy ng ating Panginoon na Iglesia na kanya itatayo. Naintindihan natin. Ano daan tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo na itatayo niya na kanya Iglesia. Tandaan natin, ang tinutukoy ng Iglesia ay katawan. Ngayon, titignan natin ano na ang tinutukoy na itatayo na ating Panginoon. Ito po ang sabi sa Juan 2, ang talata ay, talata 19 ay, talahan niyo po ako sa ating talata. Ito ang sabi. Juan 2, ang talata ay 19. Sumunod si Jesus at sa kanila sinabi, isisa ninyo ang templo ito. At akin itatayo. Yeah? Ulitin natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, o sinabi niya ng Hudyo, ang 19 tala. Sumunod si Jesus, ayan o, sumunod si Jesus, at sa kanila sinabi, isisa ninyo ang templo ito, at akin itatayo. Akin itatayo sa tatlong araw. Ino kami sa noon ng ikatlong araw. Kung sinsasain ng templo, ngayong araw, duka sa nakalawa, sa tatlong araw ay itatayo niya. Noon sinusukoy. Talatang 20. Sinabi niya ng Hudyo, at 36 na taon ang tantatayo ng templo ito at itatayo. Ang sinusukoy. Itatayo mo sa ikatlong araw na ang tinutukoy. Kasi ang sinisiya kasi unang kasalanan, kung titignan natin, unang kasalanan, ang niya nakakasulat. Pero nauunawaan ito na niya espiritual na tao. Ang sabi, nagtatakaan niya tao, sabi niya, ito, dinsain niya ang templo ito. Nung sila inuusap-usap, naroon sila sa harap na napakalaking templo na itinayo ni Haring Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, dinsain ninyo ang templo ito. Akala naman na Hudyo, na Pariseo, at may eskwenta, na may katalakon iyon, may kinikilalang pastor, kinikilalang bisat, na may katalahunan iyon, ang isip niya sa Jesus ay nasisiraan ng dait. Ganun ang kanyang iniisip sa Panginoon. Bakit kasi, sabi, dinsain namin ang templo ito, at sa noon na ikatlong araw, itatayo mo. Naaari, natatawa ng takila eh. Jesus? Ganoon mo kami eka. At 36 na taon namin itinayo at kami daan-daan. Natakarami namin. Lelasong, le kartentero, le engineer, at lahat eka kami natulong-tulong para na itayo ang templo ilan sa noon ng 36 years. Kaso ngayon, dinsain namin at sa noon na ikatlong araw ay itatayo mo. Ang tanong nila kay Jesus ng panahon na yun ay hindi na sino. Pero ano ang tinutukoy ni Jesus? Talatang 21. Dasatwa, sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanilang katawan. Ano po ang tinutukoy ni Jesus na itatayo nila?
sa loob ng 3 araw. Hindi ito ng Virgin. Hindi ito relihiyon. Hindi Iglesia ni Cristo. Hindi Saksi ni Jose. Hindi Wesleyan. Hindi Katoliko, hindi Islam. Ang tinutukoy na kanyang itatayo ay yung kanyang katawan na itinako sa krus. Kaya po na yun ay dahil po sa hindi sa kakaunawan ng tao, ang nangyari, ang tao ay nagtayo na kanya-kanyang nila relihiyon. Kaya nakita natin kanina na kung bakit sa ating panahon ay nasa karamihan nila relihiyon. Kanina nakita natin na natanong kay Elio Soriano, tinatanong niya kung anong ang tunay na relihiyon itinayo ng Diyos. Bakit? Kasi ang nainuna sa tao, meron relihiyon. Kaya ang tanong, alin na ang tunay? Pero kung hindi sila, walang totoong relihiyon na itinayo ng ating Diyos. Lahat ng relihiyon ay itinayo ng tao, hindi ang Diyos ang natayo yan. Ngayon, paano natin patutunayan? Ano sa Biblia na ang tinutukoy ng ating Panginoon na kanyang itatayo ay hindi ito relihiyon, kundi yung kanyang katawan na itatako sa krus at sa noong tunay, 3 araw ay nuli ito na dadayon. Ang ibig sabihin, nuli na duduhay at nuli ito na itatayo. So ito to. Nakanto natin sa Lucas 9, ang talata ay talatang 22. Kung kayo ang meron din siya, kung kayo ang meron Dolphin, saka Pater, ay pwede isulat para naunawaan po ninyo, pwede yung nasahin o uulit-ulitin. Ito po sa net. Dito po sa Lucas 9, ang talata ay 22. Na sinasabi, pinakailayan ng data ng maraming nalagagay ang anak ng tao. At itakwil ng natatanda. At nanaya tayo ng sasundote at nanaya eskwela at tatayin at nuling itayo sa 3 araw. Ang inasal, nuling na itatayo sa loob ng 3 araw. Ang tinutukoy, si Jesus na kanyang katawan ay itatako sa krus at sa loob ng 3 araw, tapasay na natin na sa loob ng 3 araw ay nulisan ng dadayon ang inasal ay na itatayo. So, ang tinutukoy na itatayo na iglesia doon sa Mateo 16, talatang 18 ay hindi ito relihiyon. Hindi ito relihiyon. Kaya, nalito ang unawa ng lahat ng relihiyon, katulad po nila sa Kinohoda, Methodista, Wesleyan, London, Islam, at lahat ng relihiyon ay nalito ang unawa nila. Kaya ito sa ating panahon, nakikita natin kung bakit nasa karami ang nila, nalilitaw na nila relihiyon. Bakit kasi hindi ko nila nauunawaan kung ano ba ang talagang itinuturo ng Biblia. Pero sa lalakatayoon at tayo ay itinauunawa ng Diyos sa atin ng nila katotohanan, kaya na ituturo natin na nasa kaniwanan na natalata ng Biblia. Kahit na ang takpo, hindi nila nauunawaan ito Itong akin na itinatahayan, nila ordinaryong takpo ay hindi nila kaya italiwanan ito. Naghihira ang nakakapagtaliwanan. Ngayon, ang sabi ko sa Mateo, nalikan po natin yun. Mateo 16, ang talata ay talatang 18. Ano kasi doon? Mateo 16, nalikan natin. Kapag nakita ko pa yung talata. Mateo 16, at sinabi ko na lang sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yan. Meron tayo ko sa iglesia. Ano to ang ibig sabihin ng iglesia? Kung ating titingnan, dito to sa Colosas, hanapin ko lang po yung ating talata. Sa Colosas, nakikita po natin
Colossus 1:24, ang tinutukoy na iglesia ay katawan, hindi po relihiyon. Ito po ang kanya sa sa talatang 24, Colossus 1, ang talata ay talatang 24. Ganito po ang sinasabi. Ngayon, nadadala ako sa aking nalahiran dahil sa inyo, at aking tinutulan. Tinutulan sa akin ang nalakakunayan ng nalahiran ni Kristo sa aking nalan dahil sa kaniyang katawan na siyang iglesia. Ano ang tinutukoy na katawan? Iglesia. Ano ang tinutukoy na iglesia? Katawan. Kaya ang tinutukoy na sa Latin, Jesus Christ, na si Oso, na San Sinon, ikaw ay Pedro, at sa isasan ng bato ito, ay aking itatayo ang aking iglesia, at ang layang pintuan ng Hades ay hindi nasisitalain laban sa kanila. Ibig sabihin, nananatay ito, pero hindi nasasasuntay, kundi muli ito naduduhay ulit. Kaya kanina itinakita ko sa inyo, inaangkilan ng iglesia ni Cristo na sila daw ang totoong itinayo ng ating Panginoon. At inaangkin din ng dating daan na sila ang itinayo ng ating Panginoon. Okay, salikan natin yung kanyang sinabi. Totoo, kapatid na Limuel, ay ang apostol na si Pablo. Apo. Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Roma, sa 16:16, ganito po ang kanyang pahayag. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng tunay na iglesia, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ay iglesia ni Kristo. Wala tayong pag-aalinlangan dyan, kapatid na Lemuel. Opo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang may-ari ng iglesia ni Kristo. Sa Kanya ang iglesia, kaya nga iglesia ni Kristo ang pangalan at siya mismo ang nagtayo. Ano, nakita ko natin? Yung talata ng Biblia, itong Biblia, ginagamit na nila para ang tao ay kanila akitin, para ang tao ay naniwala na ang kanilang relihiyon ay totoo. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng talata, katulad ng Lord ng Jesus Christ, ang talata ang Jesus Christ, nagsasalon, iglesia ni Cristo. Ngayon, ito na ng dating daan, ganun din ang sinasabi. Tingnan natin. Nalikan natin yung sinasabi ng dating daan. Ito, nalikan natin. Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong relihiyon? Ano pong iglesia? Ang alin po? Ang tunay na ang tunay pong tinayo ng Diyos. Pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nung sabi nyo, tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Hebreo 3:4, pakilagay sa screen. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Kung ang Diyos ang nagtayo, ano pangalan ng tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo sa 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Okay, nakita po natin? Nakikita po natin na kung saan na po nila pinakasalkasan ang Biblia at ang kanilang pinatatunayan at kanilang itinuturo, hindi talaga ang Panginoon, Yesu Cristo. Ang kanilang itinuturo talaga ay yung kanilang relihiyon na dala-dala. Ginagamit na nila ang Biblia na nakita nila na sa talata. Ano ka na iglesia ng Diyos? At yung dating daan. Dahil yung iglesia ni Cristo, pareho na lang yan nasa talata ng Biblia. Ano? Sa roon ng Jesus Christ. Nakahin natin, nila sa kanila. Roma, Jesus Christ, ang talata ay Jesus Christ, ito ang kanil. Nayagdasian kayo ng banal na halik,
dinadati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayun, no? Nakita nila may talata talaga kasi nung sila inagtayo ng relihiyon, nasunod ng hanap mo na ng talata yan. Nang panahon na yun, wala talaga ng relihiyon ni Kristo. Kaya ang ginawa ni Felix Manalo, nakita yung talata, nun ang kanya itinalanan. Iglesia ni Kristo. Kaya hindi na pwede na tayo ng isa. Sana tayo ang isa, isang tayanan naman. Ang kanyang kukuhanin sa nila at yun ang kanilang itatarehistro sa tanahanaan. Ngayon, yung dating daan, ito na lang. Una Korinto 1, ang talata ay 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa nakasindaday, sa layak tinatahindanan kay Kristo Jesus, na tinatawa na nalagdanan. Ayun, nakasulat mo yun, Yung una Korinto, iglesia ng Diyos, sa taas na lang ay iglesia ni Kristo. Lahat naman po na inakandidiya. Ang iglesia ni Kristo sa kinahon na Baptist, Doradis, lahat po yan ay nakasulakan din nila at iisan ang tinutukoyan ng SMS totoo na nananampalataya. Tinutukoy yan, noon sa totoo kaya na kami, tinatawag kami iglesia ni Kristo. Tinatawag kami Baptist kasi nandosas mo kami. Tinatawag kami Doradis kasi nandosas kami. Tinatawag kami na lahat yan ay naka-address na sa totoo na nananampalataya. Kaya ang ginawa na nila religion, ginawa nila itong tayanan na kanila sa lahat. Nakatularan, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, sa Kinohona, Metodista, Wesleyan, Islam, at lahat ng religion, nan po ay itinalunanan ng tao. Hindi po ang Diyos ang natalunan. Hindi po ang Diyos. Paano po natin ipakikita na hindi ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng nila religion. Kundi ang nagtayo niyan ay tao na nun. Tao. O, sinan po natin. Ito po ay pali sa Roma, ang talata ay talatan 2, hanggang talatan 3, ito ang pali. Nasa natin. Talatan 2, sapagkat sila'y pinatututuhanan ko na nayatan na nanasakit sa Diyos dasatwa hindi ayon sa pagkakilala. Meron silang nanasakit, nais nila ang tao na akal. Kaya lang, mali ang unawa. Talatan 3. Sapagkat sa hindi nila pagkakaanan, nakasulat po, sapagkat sa hindi nila pagkakaanan ng kaswiran ng Diyos at sa tagsusulaki na itayo, nasa talata ng Dado. Roma, 10 talata 3, ulitin na natin, sapagkat sa hindi nila pagkakaanan ng kaswiran ng Diyos at sa tagsusulaki na itayo ang sarili kanila ay hindi sila natasakot sa kaswiran ng Diyos. Kami? Hindi lang sila nasasakot ng ating Panginoon Diyos. Bakit kasi yung itinayo nila ay kanila, hindi sa Diyos. Kaya kung kayo ito tatasok aanin sa relihiyon, kayo po ay natatahanan kasi hindi po lang tan-aari ng Diyos. Ano sa ating sinakad sa likod natin? Talatan 3. Sapagkat sa hindi nila pagkakaanan ng kaswiran ng Diyos at sa tagsusulaki na itayo ang sarili kanila ay hindi sila natasakot sa kaswiran ng Diyos. Kaya lahat ng relihiyon, hindi sila natasakot ng Panginoon. Ang may-ari ng relihiyon, kung sino ang nagtayo. Halimbawa, ang nagtayo ay sa Felix Manalo, natural ang nasusunod doon,
si Felix Malano kasi siya may-ari nun eh. Tapos sinabi ni Felix Malano na ito kung ating inodoto at hindi mo sa inodoto, tatanggalin ka. Nasasabi niyo? Tatanggalin ka, ititiwala ka. Bakit? Kasi siya may-ari nun. Kaya ang sinasanda ng tao sa noon ng relihiyon, hindi ang ating Panginoon, kundi ng tao na naroon. Nakikita natin sa Roma 1:25. Hindi ko na naikulat yan, pero sa file ko. Sa Roma 1 ang talata ay 25, ganito ang sinasabi. 25. Sapagkat sinalita nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ano kasinungalingan? Mali araw. At sila'y nasasanda at nilalingkod sa nilalang. Ito yung sinusuko na nilalang. Nila tao na nagtatayo ng relihiyon. At sila'y nilalingkod at nasasanda sa nilalang. Kaysa sa nilalang. Kaya nakikita natin, ang tao sa kasinailakan noon na isang relihiyon, ang kanilang sinasanda, hindi ang Diyos. Bakit hindi ang Diyos? Kasi, ang ibig sabihin ng tansanda ay tanlilingkod. Yan, tanlilingkod. Sa isang salita, ang salitang tanlilingkod ay tantalila, tansunod, tantatasakot. Kaya kung ang tao ay natatasakot, sumusunod sa relihiyon, kung sino ang may-ari nun, yung kanilang sinasanda at pinanlilingkuran, hindi ang Diyos, kundi ang may-ari ng relihiyon. Bakit? Kasi lahat yan ay itinayo ng tao. Dahil ang tao na tayo, tao na at hindi ang tayo ang Diyos, sinasanda nila, yung kanilang relihiyon ay itinayo ng Diyos, ano kanilang iglesia ni Cristo, sinasanda nila na yung kanilang iglesia ay itinayo ni Cristo. Yung justice, ganun din. Sinasanda ng justice na kailangan itinayo. Ang Mormon, Methodist, sa lahat ng relihiyon, inaalko nila na kailangan itinayo. Pero ayon sa talata na ating binasa, ay itinayo nila. Ayon sa talata na Roma 10:10, tao na tayo, tao. Kaya kung tao ang natayo, kaya ang ginagawa ng Panginoon, nung saan dumada sa lupa, dilat na ang tao, nalikan-lakan na ng kaluluwana. Nakakununaan natin tao sa iba't uri ng relihiyon, kaya ang ginagawa ng Panginoon, ang tao ay inaalis niya ang tao sa noon ng relihiyon. Nasa pa niyo? Okay. Lali, takikita ko sa inyo, huwag po kayo aalis at lali, takikita ko sa inyo na inaalis ng Panginoon ang lahat ng tao sa noon ng relihiyon. Kaya kung ikaw ay Jehovah, aalisin ka dyan. Kung ikaw ay kaalis sa Iglesia ni Cristo, aalis ka dyan, aalisin ka. Kung ikaw ay Katoliko, aalisin ka. Lalaya, itakikita ko sa inyo ng talata ng Biblia na ayaw ituro ng layang relihiyon. Ayaw na ituro yun. Lalaya, itakikita ko sa inyo ng talata. Kung po kayo aalis, sa paraanan ng tuloy isang awit na ito ay nagsasayak po tayo. Ang buhay ko noon, walang hensyon. Hindi alam kung saan tatulong. Nakadaan Hesus, ang inaatutan ko, kaya ay nakadayaan ko.
takbo ng isip ko'y dulong-dulong. Hindi alam kung paano ang naluhay ng tahimik sa ilalim ng mundo. Kaya kung minsan natahala ako, panalag at inihilo ay ipapatulan ko sa nakalandawa, hinalalo ako. Hinihilan pag-asa, buhay na dahil walang paypay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang hihingin sa isang tulad mo. Ang saninin mo kay nanlaynin nananaho. Kahit ako'y nakasalanan, nilo ako pinalayaan. Inakayo ako sa tuyo sa iyo. Salamat at inihilo ang ipagpatulan ko. Sa nasalang gawain layo, luwa ko. Hinihilo lang tag-asa, buhay na dahil walang paypay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko nalimutan, noon ako'y nasalanan. Huli-hili ng panintahan, ako'y iyong tinululan. O Jesus, kay Lord sa akin. Salamat ang inihilo ay ipagpatulan ko. Sa nakalang gawain layo, luwa ko. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dahil walang paypay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Okay. Kaya tayo po ay nagsasaya sa ating paglalaan and TV John Casting on Air. At tayo po ay live. Lang tayo na nasasanood sa oras na ito. Ang ating pagtinatalakay ay lahat ng relihiyon, katulad ng Iglesia ni Cristo, sa Jehovah, Metodista, Wesleyan, at lahat ng isa't isang uri
ng relihiyon ay tao na ang nasayo. Ayon sa atin na talata na ating sinasa kanila. Kaya kung kayo ay dahil sa na nakakatanoon, tanoonin po ninyo na umpisa. Kasi kompleto po nila ng talata na ating dinadali. At ngayon ay ipakikita ko sa inyo na dahil po taunanan ang nagtayo ng lahat ng relihiyon. Lahat po yan, lahat. Taunanan na tayo. Kaya ang ginagawa na ating Panginoon, ayon po sa Juan, yes, ang talata ay, talatang 2, 3, hanggang talata 4, ang ginagawa po ng ating Panginoon, Yesu Cristo ay, inaanak siya ang tao sa noon ng relihiyon. Inaanak siya. Ito po ang kanya. Dito po sa Juan, yes, ang talata ay, talatang 3, hanggang talata 4 ay, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Dinuduksan sila ng bantay pinto. At dinirinig ng nayatuta ang kaniyang tinig. At tinatawag ang kaniyang sarili nayatuta sa tayanan. At sila'y inihahatid sa landas. Inihahatid sa landas. Talata 4. Pagkala inadas na nila ang lahat ng sarili kanya, ay tinatalunahan nila sila. At nagsisisunod sa kanila ang nayatuta sa talpat na kikilala nila. Ang kaniyang tinig. Ano ang tinig? Salita, mensahe. Ano kaniyang salita? Ang ginagawa ng Panginoon, nung nakarili kanya, nung kanya na anak, nung kanya na tuta, ay inaanak na sa noon. Ano po ang tinutukoy na sa noon? Ang tinutukoy na ay relihiyon na kinakaanisan ng lahat ng tao na yun. Na sila ay nakatanoon sa Iglesia ni Cristo, sa Sinehonda, Metodista, Wesleyan, Mormon, Katoliko, Islam, Victory, at kung ano-ano pa na relihiyon. Ang tao ay nakatanoon doon. Bakit? Kasi walang tao sa ibabaw ng lupa na sila ay walang relihiyon. Kahit data yan. Data o matanda, meron itong paniniwala na relihiyon. Kaya kung ang tao, halimbawa ikaw, kung hindi ka Katoliko, tiyak Iglesia ka ni Cristo. Kung hindi ka Iglesia ni Cristo, tiyak baka ikaw ay Muslim, Islam. Kung hindi ka Islam, tiyak baka ikaw ay Katoliko, Wesleyan, Baptist, Methodista, o kung ano man ang relihiyon. Kasi lahat ng tao sa lupa ay nakahaon na, nakakulong. Kaya, nung dumating ang ating Panginoon, ano kasi? Talatang 3, naikon natin, dinuduksan sila ng bantay pinto. Sino po ang tinutukoy na bantay pinto? Ang tinutukoy na pintuan, yung ating puso, yung ating isip. Tayo ang may-ari na ating puso, na ating isip, tayo ang nasasara kung hindi tayo naniniwala, o kaya ay iduduksan natin kung tayo ay naniniwala. Ano kasi? Dinuduksan sila, talatang 3, talatang 3. Yan, talatang 3. Dinuduksan sila ng bantay pinto. Sino ang bantay pinto? Ikaw at ako. Dinuduksan sila ng bantay pinto. At dinirinig ng nayatuta ang kaniyang tinig. Ano ang tinig? Salita ng Diyos. Mensahe. Ang ibig sabihin, mensahe sa bawat panahon. Yan. Dinirinig ng nayatuta ang kaniyang tinig at tinatawag. Tinatawag ang kaniyang sarili. Kung hindi ka sarili ng Panginoon, hindi ka kasala. Hindi na nauunawaan. Kaya ang nangyayari sa'yo, na hindi ka na ng tuta ng Panginoon,
nananatili ka sa relihiyon. Nananatili ka dyan. Pero kung ikaw ay tuta, bilhin ng Diyos, anak ng Diyos, nauunawaan mo na hindi ka na relihiyon ang itinayo ng Panginoon. At sila'y inihahatid. Ano? At sila'y inihahatid sa nagas. Ngayon, sa ka na inagas na, wala ka na sa Iglesia ni Cristo. Wala ka na sa London. Wala ka na sa Honda. Wala ka na sa Iglesia. Eh ano ang nangyayari na kayo? Talata 4. Sa ka na inagas na niya, ang lahat ng paninipan niya ay tinatayunahan niya sila. Ang Panginoon na ang nanununa, hindi na tao. Pero kung ikaw, naroon sa noon na relihiyon, sa ayaw at sa gusto, ang susundin mo doon ng may-ari ng relihiyon. Kasi natin ng may-ari ng relihiyon, o ito ay kainsusosin natin ha, ito ay kainsusosin natin. At ito ay sinuwalo, isisiwalan ka, tandaan ka. Bakit? Kasi sila ang may-ari ng relihiyon. Hindi mo kayang sundin ang Panginoon. Kasi kung ano ang batas na isang relihiyon, ikaw ay nagtatakakot, nagtatailalim ka. Pero ikaw ay hiwalay sa ating Panginoon Diyos. Hiwalay ka. At kung ikaw ay nandyan, hindi ka aalis, ano ang nangyayari sa'yo? Ikaw na ang nanilintas. Kasi ang isip ng maraming tao, kasi sila ay naroon sa noon na isang relihiyon, ano ka na Iglesia ni Cristo, Saksi ni Honda, Metodista, Islam, Nonon, ang isip nila, doon sila nagkakaroon ng kanintasan. Pero ang hindi nila alam, ang sila pala ay hindi unalis o nagtanaw doon sa nilang relihiyon na itinayo ng tao, sila ay kasana na natatahanak. Tingnan natin. Ito ang kanya sa sa dito sa Revelation, Apocalypse 18, ang talata ay talata 4. Ganito ang sinasabi ng talata ng Biblia. Ito nakan natin. Talata 4. At narinig ko ang isang tinig na lunakanayit, na nasasabi, na nagsinadas kayo. Hindi sinabi nakitako kayo. Ang sabi, nagsinadas kayo. Sa kanila, dayan ko. Utan, huwag kayon nayaranay sa kanilang nayakasalanan. At huwag kayon nasitanda ng kanilang salo. Isipin mo, yung tinataniwalaan ng relihiyon na ang akala mo ay ikaw ay nanilintas, yan pala ang tatalukahan ng Diyos. Sasalutin ng Diyos na laki. Kasi sila ay tunong-tunog na kasalanan. Ano kasalanan niya? Sandaraya sa tao. Lalo, nakikita natin sa lasa. Na dinadaya nila ang tao. Na sa halip na ang kanyang ituturo, ang ating Panginoon Jesucristo, pero ang kanyang itinuturo at pinapatunayan, hindi ang ating Panginoon, kundi yung kanilang relihiyon na kanyang itinatayo lahat ng relihiyon, yun ang kanilang pinapatunayan. Halimbawa, dahil natin yun, itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Totoo, kapatid na Limuel, ay ang apostol na si Pablo. Apo. Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Roma, sa 16:16, ganito po ang kanyang pahayag. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng tunay na iglesia, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ay Iglesia ni Cristo. Wala tayong pag-aalinlangan dyan, kapatid na Lemuel. Opo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang may-ari ng Iglesia ni Cristo. Sa Kanya ang Iglesia, kaya nga Iglesia ni Cristo ang pangalan at siya mismo ang nagtayo. Napansin ko sa inyo, karamihan po ng mga relihiyon na medyo na isang relihiyon, ginagamit na niya ang talata. Pero ang kanilang hinahanap na talata
ay aayon doon sa tayanan ng kanilang relihiyon. Patuloy ng dating daan. Ito, tanong po natin. Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong relihiyon? Ano pong iglesia? Ang alin po? Ang tunay pong tinayo ng Diyos. Pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nung sabi nyo, tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Hebreo 3:4, pakilagay sa screen. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Kung ang Diyos ang nagtayo, ano pangalan ng tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo sa 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Kaya nakikita natin na kansinan, ang sinagawa naman, ang sinagawa ng lahat ng relihiyon, lalo na tansuro sa loob ng relihiyon, ay kung nahanap nila ng talata ng Biblia, para ito ay iaakla doon sa kanilang tayanan ng relihiyon. Ang kanilang sinukonsultahan para patunayan na ang kanilang relihiyon ay totoo. Yun ang kanilang itinakikilala at itinuturo, hindi ang salita ng Diyos. Nakukunwari lang sila na ang kanilang itinuturo ay salita ng Diyos. Kundi, ang kanilang itinuturo na lahat ng relihiyon ay wala iba kundi ang kanilang relihiyon. Kaya ang sabi, ayan, nakain ulit natin. Sa Apocalypse 18 to, ano sabi? At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi na sinadak kayo sa kanila. Nanadak tayo sa kanila. Doon sa relihiyon. Kasi bakit? Dahil hindi na lang salita ng Diyos no kanila itinuturo. Ang itinuturo nila ay no kanilang nila relihiyon na nila itinayo. Ginagamit na nila ang talata sa Biblia para patutuhanan na totoo ang kanilang relihiyon. Pero si Kristo, hindi nila pinapatunayan. Hindi nila pinapatunayan. Hindi nila itinuturo. Nakukunwari na sila na sinaan nila lingkod na ating Panginoon. Kaya ang sabi, na sinadak kayo sa kanila dalan ko. Naisa pa nila, kaya may kapatid. Sa ating panahon, kung ikaw ay walang unawa, at ikaw ay nakikinig doon sa pastor na wala din alam kung ang ituturo naman, turo tantatana, turo blessing, sa kakaisa, wala kang natututuhan. Aakalain nyo na kayo ay naniligtas, yun pala, kasama na pala kayo na nasasahanap. Ngayon ang tanong, ginamit doon sa talata kanila, ang sabi, na sinadak kayo sa kanila. Ang tinutukoy sa kanila ay hindi sila na sinadak kayo sa kanila. Ano ang kaibahan ng kanila o sa kanila? Kasi ang nakasulat, dahil ka natin ito, nandito sa ano kasi nito? Talata 4, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi na sinadak kayo sa kanila. Ayan, sa kanila. Ang tanong, ano kaya ang tinutukoy ng Biblia na sa kanila? Tandaan po natin, ang tinutukoy ng talatang ilan ay doon sa Romano Katoliko. Bakit? Kasi ang Roman Catholic, ang kauna-unahan relihiyon na na-organize pa. At lahat ng litawan relihiyon na ay anak na Katoliko. Tingnan po natin. Ito ang sabi ko sa Revelation, Apocalypse 17, ang talata ay talata 5. At sa kanila noong ay nakasulat ang isang tayanan, hiwala
dakilang Babylonia. Ina na nagtatutos at na nakasuklan-suklan. Sa alanan, ang inukunin sa kanya nag-umpisa ang lahat ng mga relihiyon. Lahat. Kaya nakikita natin, ang aral ng Iglesia Katoliko ay Trinity. May anak at may Espiritu Santo. Na tatlong Diyos na hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay tatlo. Kaya lahat din ng relihiyon, hindi ang dalang-dala at Kristo. At Kristo ina sa iyong aral. Kaya ng anak at ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi ang pinakananay nila ay noon Katoliko. Ngayon, ang tanong, paano natin tatatunayan na Katoliko ang tinutukoy na Iglesia Katolika? Ayon sa Revelation 17:5 at lahat ng mga relihiyon katulad ng Baptist, Methodist, Iglesia ni Cristo, lahat ng relihiyon ay may anak na Katoliko. Ito sila natin. Ito po ang sabi sa talatang 1, yan, talatang 1, hanggang talatang 4. Ayan, basahin natin. Ano na unawaan natin? Ano sabi nito? At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong langkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, tumarito ka. Ipakikita ko sa iyo ang hatol sa santon na tatutos, tatutos, na nakautos sa maraming tubig. Kaya, ito na tatutos ay nakautos sa maraming tubig. Tandaan natin, ang tinutukoy na tubig sa Biblia, ito ay symbolical. Ang tinutukoy na ay na tao. Ang tao ay, ito ay 70% ang kanya katawan ay puro tubig. At 30% ay lupa ang tao. Kaya ang tinutukoy nito, siya ay nakauto sa maraming tubig. Ang kanyang inuutuan ay mga tao. May hari, bansa, nasyon, bayan. Ang tinutukoy nito ay Roman Catholic. Nasa alam sa worship. Kaya sa Diyos, na siyang pinakikiyasiran na may hari sa lupa. At ang mga nananahan sa lupa ay nanasin sa anak na kaniyang takikiasin. Ayan. Kaya sa 3. At ako'y kaniyang hinanan na sa Espiritu sa ilan. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa hayop na sila. Tandaan natin, ang tinutukoy ng babae ay Iglesia babae. Yan. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na sila. Na puno ng mga tayanan tanuluson. Ano yung tanuluson? Vicarious Trinity. Ayan, kung kayo ay nakakanasin sa Roma, doon sa itaas ng temple ng Roman Catholic, doon sa pinaka-sentro, nakalagay nun, Vicarious Trinity. Ano ibig sabihin nun? Ang kahalili ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Yun ay isang tanuluson. Okay. Na nakasakay sa isang hayop, talatang 3, na puno ng mga tanuluson, na may 7 ulo at 10 kulay. Talata 4. At nararantan ng kulay uzi. Ayan, sila natin ha. Ano kami? Nararantan ng kulay uzi. Yan. Ayan. Sana naunawaan natin ha. Ano kami? At talata 4, ulitin ko, talata 4. At nararantan ang babae ng kulay uzi at ng tula. At nahihiyakan ng hinto at nanayalahan ng bato at nayaternas na sa kanyang kanay ay may isang karong hinto na puno ng naya duso. Ano kami? Ulitin natin. Na sa kanyang kanay ay may isang saro. Ayan, alam natin, ang dinadanis nila ay Katolika. Yung natari, hawak-hawak niya ang saro. Saka sila ay nakakaroon ng lesa. At sa kanya-kanya kanay ay may hawak niya saro dito na puno ng mga kasuklan-suklan at ng nagdaday na
nanunulit. Bakit nanunulit? Kasi tulong sa asin. Ano inukan yung sa asin? Spiritual na sa asin. Spiritual. Kung sabihin, sinalakan natin yun. Kung sabihin sa loonin, nang sinusuko na spiritual na sa asin, ano, nauunawaan nyo. Nandiyan sa akin, nakailan na akin, na to. Pwede sa loonin, para naunawaan po na, naunawaan ninyo. Na isa pa niyo, kaya tinawag sa nanay, kasi itong iglesia ng nanay katoliko ay itinakauna-unahan relihiyon na naorganisa. At doon sa katoliko, nanladakan ang nila Protestante, Baptist, Methodist, ayan, yung kanya-kanya na. Dunani na ng dunani ang ilan-ilan na relihiyon. Pero, kung ano ang dalang aral na katoliko, hindi ang dalang-dala na kanya-anak. Yun, kaya ng anak at ng Espiritu Santo. Ito sila natin. Ito ang kanya sa lahat ng relihiyon ay anak na Iglesia Katolika. Ayan, nakita siya. Kaya nasasasin ninyo, tare-tareho ang kanilang bautismo. Ano ang bautismo nila? Kaya ng anak at ng Espiritu Santo. At kahit yung naliliit na sindahan na yun, nasa karami na yun ng nitawan na nilasindahan. Na kahit hindi nila sinakad, sila ay hindi katoliko, kundi sila ay Adventist, o kaya ay Christian, pero ang kanilang dalang-dalang aral ay ang bautismo nila, kaya ng anak at ng Espiritu Santo. Kasi bakit nan ay aral at doktrina ng Roman Catholic? Ngayon, ano ba ang tanong bautismo na itinuturo ng Leotoctor? Tingnan natin. Ito ang kanyang kagawa, so ang talata ay 38. At sa kagawa, this ang talata ay 38, ay ito yung itinuturo ng Leotoctor at Doctor. 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, nayansisi kayo, at nayambautismo ang bawat isa sa inyo. Ano? Sa pangalan ni Jesus Cristo. Hindi sinabi kaya ng anak at ng Espiritu Santo. Nalit, itinalasin natin yung 28:19 kung nauunawaan na karamihan takto na yun, karamihan tari, karamihan Diyosya. Noon natin yung 28:19, namaya, nadaanan natin yun. Pero ang sabi, Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, na nayansisi kayo. At nayambautismo ang bawat isa. Lahat tayo. Sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi pangalan ng anak, hindi pangalan ng anak, hindi pangalan ng Espiritu Santo. Kundi ang sabi, sa pangalan ni Jesus Christ, ayun. Ayun, Jesus Christ. Ano ba yan, ay pakita niyo. Bakit? Bakit kailangan ang tao ay bautismuhan doon sa pangalan ng Jesus Christ? Kasi nandoon yung kasatawaran ng ating may kasalanan. Ito na natin. Sa ikatantatawan ng iyon na kasalanan. E ngayon, kung ikaw ay naniniwala ka sa Panginoon Diyos, kahit 20 years kayo, kahit nakasalan na kayo. Pero kung ang idinautos mo sa'yo na inyong pastor, o kaya inyong Diyosya, kaya ng anak at ng Espiritu Santo, ikaw at kasi inyong pastor o Diyosya, tali-taliho kayo, hindi pinatawan. Nagkaroon na kayo ng paniniwala na kayo ay anak ng Diyos. Pero ang totoo, hindi ka. Nagkaroon kayo ng paniniwala na kayo ay pinatatawan na ng Panginoon dahil ikaw ay nagdadanduhan. Ang tao na kaya, kahit na nawala ka sa noon nakakapagdadanduhan yun Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay door-ordained na. Kasi ang door-ordained, ang totoong Kristiyano, dinautismuhan sa saya ng Jesus Christ. Paano ka sasawahin totoong Kristiyano kung ang bautismo sa'yo kaya ng anak at ng Espiritu Santo? Ang turo
bautismuhan na sila sa tayanan ni Jesus Christ. Bakit? Doon kayo tatawarin. At saka ang kasalanan ninyo natin ay inalis ng Diyos. Ano ang nangyayari ito? At tatandasin ninyo ang panoon ng Espiritu Santo. Ang tanong, ano na ang tinutukoy na panoon ng Espiritu Santo? Ito yung talako. Nakasaka ang tao ay sumantalataya sa Panginoon, naniwala sa Panginoon at nagtadautis siya, siya ay nakakanoon na buhay na wala hanggan. Ito, hindi ko na naipano katawan ito, pero nandun kahit ang talata. Unang Juan 2, ang talata ay 25. At ito ang talakong kanilang itinalako sa atin ang buhay na walang hanggan. Ano daw ang talako ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nadautismuhan sa tayanan Jesus Christ, nagkakaroon ka ng buhay. Kung ikaw ay nadautismuhan sa tayanan ng anak ng Diyos, ng Jesus Christ. Ito, Unang Juan 5, talata 11. Hindi ko ano na ipana. At ito ang totoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Nasaan na yung buhay na walang hanggan? Nasa kanyang anak ng si Jesus Christ. Kaya, na natutuong pastor na katulad namin, ang tao sa kananiwala, dinadautismuhan namin sa tayanan ng Jesus Christ. Bakit? Kasi yun ang utos. O, sino natin? Gawa, this ang talata ito. Ano? Nasa isang yan. At inuutusan niya sila na nasitan bautismo sa tayanan ni Jesus Christ. Ano po ang iniuutos? Sa tayanan ni Jesus Christ. Bakit? Kasi ano sa Gawa 4:12, ng tayanan ni Jesus Christ, yun ang ibinigay sa ilaga ng lupa, dahil sa langit, na sukat natin ipanintas. Ang ibig sabihin, itinakanoon para gamitin yung tayanan ni Jesus Christ. Doon tayo naniniwala, doon tayo kakonsalataya, at niletas ko yan na totoo, yun ang gagamitin nila na inadautis mo sa tao yung tayanan ni Jesus Christ. Hindi yung tayanan ng anak at Espiritu Santo. Maraming tao ang hindi nakaunawa nun. Yung sinusuki sa Mateo 28, talata 19. Tingnan natin. Ano? Nakasulat to? Mateo 28:19. Ito kasi. Ayan. Nasan po niyo? Mateo 28. Asan niya? Takisa ko sa inyo. Ayan. Mateo 28:19. Ayan o. Dahil dito'y nasiyaon niya kayo. Nasiyaon niya kayo. At gawin ninyo na alagaan ang lahat ng naya bansa. Na sila iyon bautismuhan sa yanan, katayanan ng anak at ng anak at ng Espiritu Santo. Sila yun? Ang ginamit sa talata ay bautismuhan sa, ito o, nakita ko sa inyo. Ito, yan. Ito, nakita ko yung salita nyo. Bautismuhan sa tayanan. Ang ginamit ay singular. Ito, nakihan ko, para nakita ninyo. Bautismuhan sa tayanan, inasan ng sa, ang tinutukoy ay iisa. Kasi kung ang nakalagay ay naya, bautismuhan sa naya tayanan. Ang tinutukoy yan, narami ang tayanan. Dahil ang tinukoy ay bautismuhan sa tayanan ng anak at ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, yung anak at saka yung anak at saka yung Espiritu Santo ay tulutukoy sa iikalalan. Ang Diyos ay nakaroon na sila tatlo katalahunan. Sa lumang titan, siya ay anak. Anak siya, tinatawag sa Espiritu. Hindi nakikita. Pagdating sa ganang titan, nakaroon sila anak ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos na ipinudo ng anak
nilikha ng anak, nagsisi yung anak sa isa at yung anak sa itaas. Tanayo, kaya lang, noong 30 anyos na Jesus, doon sa Mateo 3, 11 ang Mateo 3, talatang 13, hanggang 16, si Jesus ay sinunsakay, Juan Bautista at ng San Bautisto. At yung anak ay sinunsa sa kanya at nalahan. Kaya kasi ako at ang anak ay iisa. Ito ang nangyari. Para nakita natin. Ayan, para nakita natin. Ngayon natin sa 1:38. Kaya nakikita natin, lahat na na-doktor, bakit ang bautismo nila ay kayanan ni Jesus Christ. Kasi nauunawaan nila, nung tinutukoy na anak at Espiritu Santo, ito ay tinutukoy kay Lord Jesus Christ. Iisa na lang ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Juan, ito, nasal ko na ito ha. Hindi ko yata na ilanandita natin ko. Hindi ko na isulat ko na ito. Wala, hindi ko na isulat. Nasal ko na lang dito sa Biblia. Nala sila sa Nasatos. Ito sa Juan 14, ang talata ay talatang 7, ito ang sabi. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay nakikilala ninyo ang aking anak. Juan 14, talatang 7. Talatang 8. Ay talatang 7. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay nakikilala ninyo ang aking anak. Duhat na yun, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Ipinsan nyo, nasasalita sa Jesus. Ang kanila, kung ako eka ay nakikita ninyo, yung anak, nakikita ninyo. Kung ako eka ay nakikilala ninyo, yung anak, nakikilala ninyo. Ngayon, hindi na kontento sa Pilete. Ano kanyang ginawa? Sinabi sa kanya ni Pilete, Panginoon, ipakita mo sa amin ang anak. Sukat na ito sa amin. Akala ni Pilete, si Jesus yung anak, at yung anak nakaitaakta. Kasi bakit? Hindi na anak na ang anak ay nakanuun na katawan ni Jesus na lahat. Talata 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, nalaon ng panahon, ako'y inukasana at hindi luta ako nakikilala si Pilete. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa anak. Paano sinasabi nun? Ipakita mo sa amin ang anak. Akala ni Pilete, nung panahon iyon ay hiwalan sa sila. Totoo naman na may anak at may anak. Dito, nung ang anak ay hindi tatlong dito, hiwalay. Ang anak na sa itaas, ang anak na sa nada. Nung sa Yesu ay 30 anak sa nada. Kaya sa ay 30 anak sa taas, nung sinautuknuan sa ni Juan, nung espiritu ng anak, sinada sa kanya, ayon sa Juan 1:32. Sinada sa kanya at nalahan. Sinasa sa ng katawan niya, kasi niya, ako at ang anak ay isa. Nakita sa yung anak, sinasa sa ng katawan niya, kaya hindi niya sila dalawa. Dito, dalawa sila hiwalay. Ang anak na sa itaas, sa Jesus, ako ay isinunod na anak, sana yun. Sabi nila na isang taktor, taktor, bakit eka sinakan ng talata? Si Jesus ay nanananahin. Sana yun. Kasi nandito tayo. Yung anak na sa itaakta. Pero nung nanahan na, hindi na siya nanananahin. Bakit? Kasi, nasa kanila ang nananahan. Talatan here. Hindi ko dada nananampalataya na ako'y nasa anak. At ang anak ay nasa akin. Nasa na yung anak? Nandun na kalalit? Wala. Naroon. Nasa noon na katawan niya. Bakit? Kasi nalahan sa kanya. Hindi ko dada nananampalataya na ako'y nasa anak. At ang anak ay nasa akin. Ang nanasalitan akin, sinasabi sa inyo'y, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang anak na tunatahan sa akin. Nasaan na yung anak? Tunatahan sa kanya. Nung ang hindi na unawaan, na nasa aralan ng relihiyon, at kahit ang nila nang-aalpilay na taktor at nalabisa sa panahon iyon, na yun, ay hindi nila nakikilala ang Diyos.
At nakakakilala nila ni Ama, ni Anak at ni Espiritu Santo na nakakahiwalay totally. Pero ang hindi nila naunawaan, totoo naman na ni Ama at ni Anak dito sa panahon ito. Dito. Pero nung ang Ama ay nalahal sa Kanya, andito, hindi na silang dalawa, kasi ako at ang Ama ay isa. Ngayon, tingnan natin yun, yung panahon na paano nalahan ang Ama sa Kanya, ito. Sa Juan 1:32 at saka 33. Lalaki na sa nasaso, konting talata na lang. At nagtatotoo si Juan. Ito, nakahin nyo? Juan 1:32 at 33. At nagtatotoo si Juan na nasasabi, nakita ko ang Espiritu na dumadada tulad sa isang kalapate, na duha sa langit at dumato sa kanya, dumato, talatang 33. At siya'y hindi ko nakilala. Datapwat, ang nagsundo sa akin, upang lumautis mo sa tubig. Ay sinasabi sa akin, ang nakita nun, dadaan. Ayan, dadaan. Dadaan ng Espiritu. At nanahan. Ayan, nanahan. Tumakok, nanahan sa kanya, ay siya at dumadausip mo sa Espiritu. Ano kani? Ang nakita nun na dadaan at tahanan ng Espiritu. Ang Espiritu? Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. At ang Diyos tinutukoy sa Anak. Yung Ama na yun, yung Diyos na yun ay nanahan sa Kanya. Kaya sa Jesus, nasa sinusukuhan niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya nakikita natin na nakaintindihan lahat ng mga relisyon kung ano ang dalang-dalang aral ng Katoliko. Hindi ang kanilang dalang-dalang aral. Bakit? Kasi sila ay nalaanak. Nalaanak sila. Kaya na tayo at lahat ng tao ay sinasaanin sa mga relisyon. Bakit? Kasi lahat nila ay dumadaya sa lupa. Dinadaya nila ang tao para ang tao ay natahanak. Kaya tayo ay sinasaanin ng ating Panginoon Diyos. Kaya konting talata na lang taas, tayo ay nagsasatok na. Okay na to. Ngayon, kaya tayo ay sinasaanin. Saan? Sa lahat ng mga relisyon. Sa lahat ng nasindahan. Tayo ay sinasaanin. Bakit? Kasi kayo ay hindi ulan ko nasindahan na ang dalang-dalang aral ay pangalan ng Anak, ng Anak at ng Espiritu Santo, kayo ay nasatahanak. Tingnan natin. Ito ay kanya sa ato Alexis 11, ang talata ay talatang 18. At dito na po tayo nagtasatok. Talatang 18. At nayadani ang nayadangka at dumating ang iyong tuot. Tuot. At ang panahon ng nayapatay utang nayahatulan. At ang panahon ng tandindisenyo ng jantingkala sa iyon nayanitin na nayatropeta at panagdalang at panaya natatakot sa iyong tayanan, naniniit at nananakit at utang ito. Ayan o. Ayan kananda. At utang itahanak no ang naya ng tatahanak ng lupa. Naya kapatid, maraming pastor at naya bisyak at naya relisyon na akala nila na sila ay naroon sa relisyon at naya sindahan na kanyang sinakalahan na ang dalang-dalang araw ay pangalan ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ibig nila, sila ay nakakaroon ng kalintasan. Pero asan na talata? Ano kanila? At utang itahanak no. Ang naya ng tatahanak ng lupa. Pag dumating ang Panginoon, ang una yan dyan tintalaan, yun ang totoong propeta, totoong talang, at totoong naya may tako sa kanya.
Pero ang talasas, ano kasi? At utang, itahanak no. Ang nala, nagsasahanak ng lupa. Ang tanong, ano ang tinutukoy ng lupa na itinasahanak? Ang tinutukoy ng lupa ay tao. Kaluluwa. Bakit? Kasi tayo ay galing sa lupa. Ang tao ay nilikha ng Diyos na nasa anadok ng lupa. Tao ang sinadala. Nang nila, nagsasahanak. Anong sinadala? Nang nila, relihiyon. Ang tinutukoy na, ulit ko, at utang, at utang, itahanak no, ang nila, nagsasahanak. Ano ang tinutukoy na nagsasahanak? Ito yun nila, relihiyon. Nakahalit na ang kanilang katutunayan at ituturo wala isa kundi si Jesus Christ. Ang sinagawa nila, kung nahanap sila na nagtanata sa Biblia, para sa katotohanan na ang kanilang relihiyon ang totoo. Nakahalit ang kanilang ituturo ay si Jesus Christ na ang salita, pero ang sasabihin nila, hahanap ng talata sa Bible para patunayan na ang kanilang relihiyon ay totoo. Naisasal nila. Kaya ang pansin nila, para tayo ay hindi nasahanap at hindi tayo nadamay sa kanilang kasalanan. Ano kasi? Okay, isang talata na, hihirap ako. Isang talata na. Ano sa Aso Kanismis? 18, ang talata ay 4. Ito, sandali ha. Nakita ko na yung talata na yun. Tayo daw ay unalis. Unalis tayo. Saan? Sa lahat ng nila relihiyon. Tayo ay nulatas. Ito. Nakal natin. Aso Kanismis 18, ang talata ay 4. At narinig ko ang isang tingin na mula sa langit na nasasalit na nagsinagak kayo. Nagsinagak kayo. Come out. Sa English, come out of her life season. Lumanak tayo. Sa lahat ng mga relihiyon. Kung ikaw ay member ng Iglesia ng Diyos, unalis ka. Kung ikaw ay member sa Pinahon na Metodista, Iglesia, Baptist, Mormon, Islam, unalis ka. Bakit? Kasi lahat yan ay itinalo ng tao. Ngayon, kung ikaw ay hindi aalis, dyan, ikaw ay nasasahanap. Kasana niya. Nasinagak kayo sa kanila, dahil ko. Utang, 1 kayon nalaranay sa kanilang na kasalanan. At 1 kayon nasitanda na kanilang nakano. Nakasintihan na ito ang mensahe. Naintindihan natin, nasa kaliwanan na ating nasalata na ating sinabi. Kung kayo ay hindi nila tanoon ng suo, tanoonin po ninyo na naumpisa hanggang nasaso at nakikita ninyo yung katotohanan na itinuturo ng Biblia. Okay, tayo po ay nasasaso. Niladasin natin si Ariel Zalahadja Zara Jr. At sa ito ay nanonood. At nanonood kay Anilcon. Kay Anilcon. At kay Philip Garcia. Tayo po ay nan tayo na nasasalan sa kaya, nakikita ko kayo. At kay Luz Tassia Ranas. At kay Rona Antaro, at sa lahat po na nanonood sa atin, araw-araw, nandali, also, nandito Friday, ito po ay inyong nasasayon, nila po, alas 8 ng gabi, ang intensity ay talatalakay, na may doktrina at may aral at isa't isang paniniwala. Dito na lang po sa NCNTV. NCNTV, John Pastor on Air, dito ito nakikita na talata na inyo po nauunawaan. Okay, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa God be the glory.
wala ka pa sa buhay ko. Kalungkutan laging nadarala, na naisipan na lahat ng buhay. Lulot nito'y kanalakan tulay, na ikaw ay tandain sa buhay ko. Anong kaya aking nadarala, na nakihiratan anok ng luha, dahil sa kakainan nadarala, na ikaw ay tandahin anong hiwanay na lala, na ikaw ay tandahin